Sabi niya, basahin ko sa Tagalog. Daniel chapter 3 verse 17 to 18. Sabi niya, gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na bugod at mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos. Isasamba sa ributong ginto na ipinagawa ninyo. Let's all pray as we worship you and we glorify your name, O God Jesus. Lord God, I know that you love each and every one of us who are here, Panginoon, para isip ang inyong salita, ang inyong presensya, Panginoon, O God. Lord God, gabayan ninyo ang inyong lingkod, Panginoon. I am not worthy to be done in this altar, O God, but Jesus, O God, ang inyong dakilang kamay ang bumabay sa akin, Panginoon, at kayo, Panginoon, ang magsalita sa inyong mga anak, Panginoon. Jesus, ano bang gawa ng kaaway, pinapalayas ko in Jesus Christ's name. I declare victory, I declare breakthrough, O God, I declare restoration, I declare new mind, O God, in Jesus' name, O God. Hallelujah, Lord God, we claim the victory, O God. We claim that na may gagawin ka ngayong araw na to, ngayong hapon na to, Panginoon. This is not just a normal afternoon service, O God, but we will be filled with your Holy Spirit, with your presence, O God, in Jesus Christ's name, O God. We believe in you, O God. All the glory belongs to you. Everybody shout, Amen! Can you say to your neighbor, deny yourself? Sabi ako, deny yourself. So, ang topic po natin ngayon ay deny yourself. So, before anything else, I just want to congratulate my ate Cheryl from America. Nagkakasal na si ate. Congrats! And also, our visitors from Japan, ma-invite na ako ni welcome po. Ano mo maganda sabihin natin sa kanila? Konnichiwa! Sabihin nga natin, konnichiwa! Welcome po. So, atong araw na to ay pag-aaralan natin ay to deny ourselves. Actually, we've experienced some debaters. Nag-share sila ng Word of God sa circle. And tapos sasabihin nila sa circle, kapag nakapatay ka ba, ay kapag tinanggap mo na si Jesus sa buhay mo. Tapos, syempre 100% yung sin, wala na. So, yun yung ano nila, yung debate nila, yung argument nila. So, pag nakapatay ka daw, tapos nasagasaan ka bigla, kapupunta ka pa ba sa langit? So, ano sa tingin niyo yung sabi? Ang hirap, di ba? Pero, ang tawag natin sa kanila ay mga extreme grace. Na parang, kapag tinanggap mo na si Lord, kahit magkasala ka lang, okay ka, kahit makapatay ka ng tao, kahit mag-abort ka, kahit ano gawin mo, nanggap ka pa rin ang Panginoon. Which is good. But if you already accept Jesus Christ in your life, is it good? Hello? Because God, thank you, wants us to be holy. Amen? Yeah. And what does it mean to follow Christ is to deny ourselves. It is to, yung hindi mo na yung gusto, yung masusunod sa buhay mo. Yung hindi na ikaw, yung leader o yung driver ng buhay mo ngayon. So, kapag sa puso natin, may isang leader lang yan. Ito ay kung ikaw ba yung leader o si God yung leader ng puso
Hello? So, kung sino naglilid dyan, hindi pwedeng dalawa. Dapat isa lang. And as a Christian, we have to deny ourselves. Sabi sa Matthew 16:24-26. Then Jesus said to His disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me." Amen? Kapag Kristyano ka, you have to deny yourself na, ano ba yan? Busy naman ako sa work ko. Busy ako sa mga business ko. Bakit ba ako mag-church? Bakit ba ako sasama sa evangelism? Pagod lang ako buong Monday to Saturday, tapos Sunday pa. Dapat akin na lang yun. Hello? But as a Christian, hindi issue dito kung pagod ka na. Kahit pagod ka na, pupurihin natin siya. Kahit pagod ka na, sasamba ka sa Kanya. Kasi you did it. That is the meaning. Palapakan natin natin, Panginoon. That is the meaning that you are denying yourself. Oo, pagod ako. Pero yung pagmamahal ko sa Panginoon ko, malaki. Yung pagmamahal ko sa Panginoon ko, mas mahal ko ang Panginoon ko kaysa sa Amen. Amen. Next. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Hallelujah. May next pa ba? 26. What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? You may have everything in your life, pero kung wala ang Panginoon, asan tayo? Sabi nga ni Mama, kahit wala si Pastor Joshua, okay lang, basta may Jesus ako. Diba? Kahit wala si Tammy, okay lang, basta may Jesus ako. So, why do we always let the enemy attack us? Hello? Bakit palagi na lang sila yung umaatake sa'yo? Bakit hindi naman ikaw yung umatake sa kanila? Kasi, lagi na lang sinasabi na, God's grace is enough for me. You always try to read the Bible, but hindi mo ginagawa. Tapos kapag nagkasala ka, babalik ka ulit sa Kanya. Tapos magkakasala ka ulit. Tapos ang iniisip mo sa pagkakasala mo, mapapatawad naman ako ng Diyos ko eh. Pero lagi ka na lang inaatake ng kaaway. Asan yung growth doon? Asan yung pagiging Kristiyano mo na lumalago ka? That's why we have to seek Him first. Sabi niyo sa Matthew 6, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seeking God first is not easy. Seeking God first is not that na parang, napakaganda nga ng Bible verse na to. Pero kapag nandun ka na sa mismong sitwasyon na pipili ka kung si Jesus o yung sarili mo, are we seeking God first? Kasi nga nung nakwento ko na to ng Bible study na sabi ko nag-yung service kami, tapos iniisip ko na di na ako ng evangelism. Kasi ang dami ko pang tatapusin. Maya-maya nag-preach si Carl James yung iniisip ko. Tapos sabi niya, hindi binigay ni Lord yung business na yan para sabihin mong busy ka. Di ba? Natamaan ako dun. Ibig sabihin, God didn't give you blessings just to make an excuse not to worship Him, not to go to His fellowships. Hello, meron po tayo. Gagawin ko na itong mag-a-announce na ako kasi para sumama naman yung mga ibang churchmate natin. Meron po tayong evangelism every Saturday. It's not just about youth. Pero kung nandun tayo, imagine ganito ka natin nag-evangelism sa isang street.
sarili niya. Meron po tayong youth service. Mga youth, punta naman tayo, okay? Every Saturday, 9 a.m. Meron tayong online Bible study. Hindi lang po siya sa mga youth, kundi sa mga matatanda din po. Marami po tayo matutunan doon. And actually, nagturo na nga doon si Reyne, tsaka si Aisha. Diba? This things na ginagawa natin sa Panginoon, kahit busy tayo, ay napaka-importante sa Kanya. Sabi na ni Pastor Kiano kanina, kahit maliit na bagay, pinapahalagaan mo dapat para sa Panginoon. Dahil kapag napagkakatiwalaan ka niya sa maliit, mapagkakatiwalaan ka rin niya sa malaki. Amen? Dapat gawin natin itong mga bagay na ito ng buong puso, ng walang pagre-reklamo. That's the meaning of denying yourself for God. And it's not easy because you've been there. Doon ka na sa mahirap na places mo. You've been you're walking through dark places. Can you still be faithful to God kapag nandun ka na sa pagsubok mo? Paano kung iniwan ka ng mga taong mahal mo? Paano kung hindi sinagot ni Lord yung prayer mo? Are we still gonna be faithful to God? Amen? So dito natin nakikita sa Daniel. Sabi sa Daniel, si Daniel ay may tatlong kaibigan. Si Shadrach, Meshach, at Abednego. So, Shadrach, Meshach, and Abednego ay tapat na naglilingkod sa Panginoon. Kaso, nagkaroon ng isang batas na walang sasamba sa ibang Diyos, kundi yung nilikha na ribulto ni Haring Nebuchadnezzar. Itong ribulto na ito ay may 27 metrong taas. At grabe, napakalaking ribulto na ito. Gintong mga ribulto. At ang sabi ng hari, dapat lumukod kayo lahat nun. Basahin na natin. Inuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa ribultong ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, arpa, at iba pang instrumento. So, ibig sabihin, pag narinig na nila yung music, kailangan na nilang mag-bow down. Kaso, itong makulit na itong tatlong to, hindi sila lumuhod. Hindi nila hinayaan na mag-compromise sila sa pananampalataya nila sa Hello? Yeah. The devil wants you to accept Jesus Christ, but he doesn't want you to know something about Jesus Christ. Oo, tinatanggap mo si Jesus, pero kung hindi mo namang kilala yung pinaglilingkuran mo, tatawanan ka lang niya. Amen. Kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia mo, nandun lang, inaalikabok lang sa bahay mo, tatawanan ka lang niya. Because there's a power in knowing His ultimate power, His love and His mercy, His goodness, His amazingness in your life. There's power in that. Paano mo paglilingkuran ng Panginoon kung hindi mo naman siya kilala? Amen. Pero kung kilala mo kung gaano kadakila yung Diyos sa buhay mo, pag kilala mo kung ano yung mga bagay na ginawa niya sa'yo, pag kilala mo siya, mula umaga, hapon, hanggang gabi, you are seeking Him. You know
Tinuturuan natin sila mag-worship. Pero kung sa puso at isipan nila, hindi nila kilala yung Diyos na pinaglilingkuran nila. Kahit na ang worship nila, hindi yung tatablang. They will just feel like it's fake. It's like acting. Pero alam mo kung sino yung mga taong kilala talaga yung tunay na Panginoon sa buhay nila. Baka nga tumapa ka pa at nagpuri sa Panginoon. Kasi kung gaano kalaki ng pinatawad sa'yo ng Panginoon, doon mo sasabihin, Lord, I am not enough for you. Luluhod ka talaga. Baka nga tumapa ka pa ng sobra-sobra. Bakit? Kasi you know how holy our God is. You know how holy is the God that you are serving. Do you know that God made you fearfully and wonderfully made? You are fearfully and wonderfully made by God. Alam mo ba na siya na yung earth ganito lang, tapos mga planet, yung ibang mga star, sobrang lalaki. Pero yung Diyos na lumikha sa'yo, kahit katiting ka lang sa itsura niya, mahal na mahal ka na. Sino nga ba tayo? Kung hindi mo paglilingkuran ng Diyos, kung hindi ka pupunta sa mga gawain ng Diyos, magiging Diyos pa rin siya. Pero tayo, mayabang tayo sa Panginoon. Hindi tayo nagkakaroon ng banal na takot sa Panginoon. But Shadrach, Meshach, at Abednego knows one thing. Amen. They know how to fear the Lord. Amen. They know God's capability than King Nebuchadnezzar. Temporary pain lang naman yung dadanasin nila. Pero mas maganda pang kaayawan ako ng ibang tao kesa kaayawan ako ng Diyos ko. Oo, nagagalit ka sa akin. Oo, hindi mo ko gusto kasi sinishare ko yung salita ng Panginoon. Sasabihin nila, kulto ka. Ano ba yan? Ang pangit ng mga sinasabi mo. Judgmental ka, hipokrita ka. Sasabihin niya sa iyo ng mundo. Pero wala akong pake. Sabi niya, magtiwala. Sabi niya, hayaan mo ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanagan. Proverbs 29, hindi ako nagkakamali, or 30. Alam mo, sobrang, yun yung time na parang gusto natin i-please yung people. But you didn't have to please people. You didn't have to please King Nebuchadnezzar. Bakit? Anong gusto ng mundo? Gusto ng mundo, sumunod ka sa kanila. Di ba nga yung uso ngayon, yung estudyante lang, bakit ko pa sasalamatan si Lord? Eh, galing naman to sa hard work ko. Di ba? Ganyan, sila na nakilagtanan sa Facebook nila. Di ba? Yung estudyante siya na hindi niya alam yung katotohanan pero nagsasalita siya. But you know what? It's not about him na mangang. Pero alam mo kung ano yung espiritu sa kanya na hindi siya pinapakita, na tinatakpan yung mga mata niya. Dati tayong bulag, pero ngayon nakakakita ka na. Dati kang naliligaw, pero ngayon nakita ka na ng Panginoon. That's why you are so blessed that God, you know God in your heart. You are so blessed that you are here right now. Whether you are up and down, you will worship the Lord. Whether you are up and down, you know that your holy fear to God, your relationship with God, the presence of the Lord is the most important in this world, in your whole life. I don't want to go anywhere without the presence of the Lord. Aanin ko yung pera, aanin ko yung kayamanan sa grabe ko, yung mga papuri ng mga tao, yung fame, kung wala naman akong Diyos. We should not be compromised. Sabi mo sa katabi mo, no compromise. No compromise. No compromise. Basahin natin sa Psalms 119:6.
They do no wrong, but follow His ways. You have laid down precepts that are yet to be fully obeyed. Oh, that my ways were steadfast in obeying your decrees. Then I would not be put to shame when I consider all your commands. Amen? Ang mahirap sa atin, may mga Kristiyano na sinusunod lang yung iba't ibang parte ng Biblia. Pero ang tunay na dinidig na yung sarili niya, yung tunay na Kristiyano, ay yung tao lahat na nandun sa Biblia sinusunod. Hindi lang parte ng, ito lang yung susundin ko. Diyan lang yung susundin ko. Yung Old Testament lang yung susundin ko. Hello? Ang tunay ng Kristiyano, lahat ng salita niya, sinusunod niya. Amen? Because you know to love God. You know? Why? Bakit ano kayang nasa isip ni Shadrach, Meshach at Abednego nung nandun na sila? Nung tumunog na yung mga instrumento. Lahat lumuhod. Pero sila, nanatili silang nakagayo. Why? Because they love the Lord. Mahal nila yung Panginoon. Kahit ba hindi pa rin ng Diyos yung panalangin mo, mananatiling kang tapat sa Kanya. Kahit ba wala kang biyaya na galing sa Panginoon, magkakaroon ka pa rin ng pagmamahal sa Kanya. Kahit ba wala ka ng pera, maglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Kahit na ba sobrang lakas na ng bagyo sa buhay mo, maniniwala ka pa rin ba sa Panginoon? Can you still remain when you're not sure if God will help you? But you know what Shadrach, Meshach said? Kahit hindi ako iligtas ng Diyos, hindi ako luluhod dyan. Kahit na hindi mo ako i-bless, Lord, I will still open my arms. I will still lift up my hands to worship you. Kahit na hindi mo sagutin panalangin ko, Panginoon, mananatili akong tapat para sa'yo. Yung ang totoong pagmamahal sa Panginoon. You said that there is no requirements to worship the Lord. If God loves you, He will forgive everything for you. But you don't remember, ano yung malaking command ng Panginoon? Love your God with all of your heart, soul, mind, and strength. That's the number one commandment of the Lord. But you will say, tinanggap ko ng Panginoon, pinatawad na ang Panginoon, sige, tulad na ako. But you don't know the first commandment of the Lord. Love Him with all of your heart. With all of your mind, strength, and soul. Basahin natin sa Matthew 22:37. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Do you love God? Kalabatin mo yung katabi mo, mahal mo ba sa Lord? Sabihin nga natin, I love you too, Lord. I love you too, Lord. You know what, how amazing our God is? I always have beautiful and amazing testimony. Testimony ko na yung akala ko wala na yung cellphone ko. Pero sabi ko kay Lord, Lord, kung tunay kang Diyos, ibalik mo sa akin yung cellphone ko. Binalik niya. Lord God, pupunta ako ng youth camp. Basta ipasa ko lang ako sa civil service exam. Pinasa na ako. But you know what? God didn't answer all my prayers. And I'm gonna be
be lying to you if I said I'm okay. Kasi hindi sinagot ng Diyos yung panalangin. Hindi po ako nakapasa sa UP. And I'm so sad. And I'm so down. And I'm gonna be lying to you. Kung dito ako, sinasabi ko sa inyo na maglingkod kayo kay Lord kahit wala kayo, kahit may problema kayo. But you know what? I am here standing with you all because of the mercy of God. Because of His love for me. Na kahit hindi niya sinagot yung panalangin ko, naniniwala ko may maganda siyang plano sa akin. Noon, hindi naman tayo dapat na magtampon sa Panginoon. Pero, tinagas ako ni Lord eh. Magpe-preach ka ba? Kahit na hindi sinagot niya yung panalangin mo. Tama po. Mag-teach ka ba sa Bible study? Actually, Friday ko po nalaman. So, actually, buong araw Friday, umiiyak ako. Pero nagturo pa rin ako ng Bible study sa kampo. Because, I know, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Kahit na itapon niyo man ako sa ilalim ng dagat, hindi ako malulunod. Kahit na itapon niyo ako sa gitna ng apoy, hindi ako masusunog. Bakit? Bakit? Because He is with you. He is with you. There's another man in the fire. There's another man in the fire. God will be with you. Sasayaw pa kayo doon. Sumasayaw pa sila. Nag-worship pa sila doon sa gitna ng apoy. Nanggigigil sa Nebuchadnezzar. Bakit hindi nyo sinusunod yung gusto ko? Bakit hindi nyo sinusunod? Itapon yan sa apoy. Alam mo, yung magtapon sa kanila, yung pa yung unang namatay. Pero nandun sila. Sabi nyo, tatlong tao lang nilagay nyo doon. Bakit naging apat na sila? Why? Bakit naging apat na sila? Because the Lord is with you. Remember His name, Emmanuel, that God is with us. Amen. Even though I walk in that dark places, I know that God will be with me because He knows your heart. He knows na kahit na anong gawin mo, kasama mo siya. Amen. And you know what? I made this preaching last Sunday kasi akala ko last Sunday na ako. Last Sunday ako. Pero ginawa ko to para sa akin pala kasi ngayon i-preach ko siya. Because God is comforting you in the middle of your battles. Alam na kung paano ka na ino-comfort, wala ka pa dun sa problema mo. Alam na kung paano niya sasagutin yung mga panalangin mo, wala ka pang hinihiling sa Kanya. Because He knows everything you need and He will provide it for you. Because that's how amazing His love is. My love never fails. But you know what? I know that God is protecting me from something that I'm not ready yet. And I'm trusting God's timing. And next year, papasok ako sa UP at hindi lang sa UP, sa ibang mga school pa. Amen. Amen! Malakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! 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 This is the standard of faith that you have to follow. Are you in or are you out? Maglilingkod ka ba sa Diyos o hindi? Si Diyos, ang Diyos pa talaga yung leader o hindi? Are you cold? Are you hot? Or are you lukewarm? Ayaw ng Diyos na mali ako bang Tagalog ng lukewarm? Maligam-gam na Kristiyano. Hello? Isusuka ka na. Pero ang gusto ng Diyos sa buhay mo, maging mainit ka sa paglilingkod sa Kanya. Ang gusto niya, magpakating malamig, huwag ka maging maligam-gam. Mag-init ka sa pagpupuri sa Kanya. Mag-init ka sa pagde-devotion sa Kanya. Mag-init ka. Yun yung totoong denying yourself. Even out
the Lord. Ipagtatanggol ko ang Panginoon ko. When you say something about God sa Facebook, sasabihin nila nakaka-offend lang. Pero kaya mo bang ipagtanggol yung Diyos mo? Sila nga pinagtatanggol nila yung kasalanan nila. Pero tayo, kaya ba namin ipagtanggol yung pananampalataya namin sa Panginoon? I don't want to go anywhere without the presence of the Lord. If wala doon si Lord sa UP, hindi ako pupunta doon. Amen. If God is not there, I will not go. But even I will suffer. I will be there because the presence of the Lord is my strength. Pumunta tayo sa lahat, sa lugar kung nandoon yung presensya ng Panginoon. Tinatawag ka niya. Tinatawag ka niya. Doon, sa presensya niya. You know God's plan? You don't know God's plan? But you know what? His thoughts are higher than your thoughts. His ways are higher than your ways. And God wants you to be in His presence. God wants you to be obedient to Him. Ipinatapon si Shadrach, Meshach at Abednego doon sa gitna ng apoy. Naglalakad sila, papunta na sila sa apoy. Pero nung nandun na sila sa apoy, sinamahan sila ng Panginoon. Nagpupuri sila sa Panginoon. And you know what? Sabi ni Nebuchadnezzar, tatlo lang yun, apat na ngayon. Palabasin sila. Lumabas si Shadrach, Meshach at Abednego. At kahit na isang amoy, kahit na isang buhok, walang nasuhog. That's how God loves you. You may not know how God loves you, but He will save you on the fire. Nandito ka sa fire, sumasayaw-sayaw ka. Oh, nabagsak ako. Pero bakit ngayon nakakiti pa rin ako? Oh, may problema ako. Pero bakit ngayon nagpupuri pa rin ako sa Diyos? Bakit? Because God is with me and I will not be afraid of my future. I know that God is with me wherever I go. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hindi ko masabi kay Lord na, Lord, mali na naman eh. Alam ko ba, mahal mo ko? But He has more plans for me. I may not know it, pero next year, pag-usapan natin ulit ito. Amen? Amen! Sabi niya sa Isaiah 43:2, when you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Lord! We honor you and we glorify your name. I may be in the fire right now, but you know God is with you. Hindi mo man makita yun, but God is with you. Sinunod ni Shadrach, Meshach at Abednego ang Panginoon kahit na hindi nila alam. Sabi nila, kahit hindi ako iligtas ng Diyos, hindi ako luluhod dyan. Kahit na
best, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Kahit na hindi naman tuparin yung mga panalangin ko, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Kaya mo bang sabihin yun? Kaya mo bang sabihin yun sa Panginoon? That's how amazing Shadrach, Meshach, and Abednego speak with the Lord. Hindi sila nag-compromise. Hindi nila hayaan na yung iwan nila yung pananampalataya nila sa Diyos para sa mga bagay dito sa mundo. Hindi sila yung mga member ng FPL na hindi umaattend ng mga gawain ng Diyos. Kahit na mahirap, naglilingkod sila sa Panginoon. Kahit na nakakapagod, pag nandun ka po sa street evangelism, masakit sa binte. Kasi nakatayo ka lang, tapos yung mga iba pa. May isang mga akong nakita kahapon, binigyan siya ni Taco, tapos ginano niya lang. Parang nangasar pa. Hindi siya biro. But you have to keep on going. Because may mga natitira pang mga soul na kailangan natin i-harvest doon sa labas. At tinatawag ka ng Panginoon, sumali ka, sumama ka. Gusto niya ng mainit na pagpupuri sa Kanya. Gusto niya ng mainit na relasyon sa'yo hanggang kailan ka maglalapit sa Panginoon. It's your time to fear the Lord with all of your heart, soul, mind. It is time to honor and respect Him. It is time to seek Him with all of your heart. Alam mo, sobrang nabibilib po ako sa Castillo family. Sana magpakain sila sa next Friday. Alam mo, kahit na simpleng mga bagay lang, hindi mo talaga silang mapipilit na, "Hoy, Cyrene, magbasa ka Bible." Ganon. Pero alam mo yung puso nila, pag sinabi mo sa kanila, gagawin nila. Ngayon, nagbabasa na sila ng Bible. Palakpakan natin si Lord. Nag-read sila ng sarili nilang Bible. Nagde-devotion sila. Kasi kahit na anong sabihin yun sa isang tao, kung wala yung puso nila sa Diyos, maiinis lang yan sa'yo. Pero yung puso na humble sa Panginoon, tatanggapin nila yun at gagawin nila. Amen? Sabi sa Daniel 3:27, God will be with you kahit nandun ka na sa fire. But you know, dahil sa ginawa mong paglilingkod sa Panginoon, lahat ay pupurihin ng Diyos dahil sa katapatan mo sa Kanya. Amen? Sabi niya, kaya ipinagutos ko sino man mula sa alinbang hari, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos, ni na Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay papasakin. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Manuela, lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo, pupurihin nila ang Diyos dahil hindi nila nakikita ikaw. Ang nakikita nila yung Diyos na nagliligtas kahit nasa gitna ng apoy, kahit nasa ilalim ng dagat, kasi yung Diyos yung makikita sa buhay mo. It's not about you. It's about Jesus Christ. You are faithful to God because you know na yung mga nakapaligid sa'yo, makikita nila yung liwanag na ibinigay sa'yo ng Panginoon. All will see. God will use your testimony. Sabi niya, God will use your testimony to share the Word of God. At lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Tinignan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo.
Hindi nasunog ni Bagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan. Hindi rin sila nag-amoy pusok. I met someone sa circle. Actually, may Bible study kami sa circle, tapos walang pumunta kahit isa. Ako lang. And I met someone there. Kasi ulan eh. Nagbabasa ako ng Bible doon sa table sa circle. Biglang umulan. Tapos nagsumilong ako doon sa parang sa CR. Di ba parang may bubong pa sa CR? So biglang may lalaki na, uy, grabe ulan, no? Biglang nagtuloy-tuloy yung usap namin. Sabi niya, ay, may Bible study kayo? Ay, Christian ka din. Ako din Christian eh. Actually, musician nga ako sa church eh. Pero alam mo, sabi niya, truck driver siya. At ang sabi niya, nangininayan siya sa linggo. Kasi meron pala silang reward kapag nakarami sila. Parang kapag nakuha nila yung quota, may incentives sila. So sabi niya, unti-unti niya na daw yung church na iwan niya. Kasi nga, gusto niya na magka-asawa, kaya gusto niya na magkaroon ng maraming pera, at iniwan niya na yung church. Sabi ko, anong klase yun? Siyempre, leader. Pag leader ka, what? Hindi mo ba alam na ang paglilingkod sa Diyos ay isang malaking pribilehiyo? Hindi mo ba alam na yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos? Kapag pinaglilingkuran mo siya, kapag piniplis mo siya, alam mo, ibibigay niya lahat, pati asawa mo, pati lahat ng mga pangangailangan. Amen. Then, after that, so many months happened. So many months has passed. Sabi niya, Tish, uy, may kakilala sa yung churchmate ni Ate Cristel, yung best friend niya. Yung churchmate niya pala yung lalaking yun. Sinasabi niya na meron akong nakita doon pastora sa circle. Sinabi niya na ganyan. So, ibig sabihin, mga kapatid, nagsisimba pa rin siya hanggang ngayon. Amen! Talagang natin ako sa Lord. You will not know what happened right now. You may not know anong point bakit ka pa maglilingkod sa Diyos. You may not know what's the point of fighting for God. You may not know bakit ka pa nag-fellowship, bakit pa nakakapagod yung ginagawa natin street evangelism. It's not requirements, but you have to do it because you love the Lord. Because you are obeying the Lord. You know that it is the highest privilege that God, you are worshiping God. And all will see how amazing our God is because of your life. Gagamitin ka ng Panginoon para sabihin sa iba kung gaano kadakila yung Diyos na pinaglilingkuran mo. That's why you are here right now. Not because of you, but because of other people na naliligaw pa. Mga kapatid, actually, tapos na talaga ako. I just want you to know, God. Kilalanin natin yung kapangyarihan ng Panginoon. I may go through the waters, but I will not be drowned. I may go in the middle of the fire, but I will not be burned. Because God is with you. Amen? Amen. Hallelujah. Let's all stand up and let's praise the Lord. Hindi ko alam kung ano yung dinadaanan mo ngayon, kapatid. Hindi ko alam kung ano yung panalangin mo sa Panginoon.
Pero kung hindi niya man sagutin yun, pinoprotektahan ka lang niya na may mas dakila pa siyang plano kesa sa plano mo. Pero kung nananalaan ka sa Panginoon, tanggapin mo ng buong puso na alam mo matatanggap mo na kahit may delay sometimes. But you know what? This is what I'm gonna tell you, mga kapatid. Kapag pinangako sa'yo ng Diyos na kasama mo siya, sasamahan ka niya. Kapag pinangako ng Diyos sa'yo na magtatagumpay ka, pagtatagumpayan niya yung buhay mo. Kapag si Lord yung nangako sa'yo, tutuparin niya yung lahat ng bagay na yan. Tapat siya sa pangako niya. Tapat siya. Kahit na sa pakiramdam mo, hindi. And you know, I was thinking, the Lord is my shepherd and I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. Sinabi ni David, kasi alam niya na shepherd din siya. Itong mga pusa ko, para akong shepherd ng mga pusa. Kahit na kinakalimut nila ako, I bring it without ng kalungkot. Pero I still give them love. I still provide for them. Kahit na pasaway sila, ang iingay nila, alam mo ba yung pusa namin? Pagtulog ka, tapos walang cat food. Gagawin niya yung mukha mo, tapos biglang mamaya tumatalim na yung mata. Tumatalim na yung mga kuko niya sa'yo. But you know what? When I was in the middle of my problem, my down moment, na-realize ko na kung ano ako doon sa mga pusa ko, ganun din yung Diyos sa akin. Na kahit masaway ako sa Kanya, He will still provide for you. Kahit na wala ka namang kwenta, He will still love you no matter how dirty you are, no matter where you are. Sasamahan ka na. Alam mo, napansin ko sa mga pusa, alam nila yung voice ko eh. Pagsabi ko, pumunta na sila. Do we know our God's voice in our life? Mga kapatid, there is not time to compromise. This is not the time para magpaalipin tayo sa demonyo. This is not the time para talikuran ng Panginoon. This is the time to grow and to be hot for the Lord. Maging mainit na nagmamahal sa Panginoon. Na may banal na takot sa Panginoon. Jesus, Jesus, Jesus.